Magandang araw mga classmates. Marahil ikaw ay nag-ooperate na ng lending o microfinance at nag-iisip ka kung paano ito lalago. Sa pagpapalago ng ganitong klase ng negosyo, may mga bagay tayong dapat tandaan at kailangan na consistent tayo dito para mabilis ang pag-angat natin. Hindi kasi pwedeng sisimulan lang natin ito at pagkatapos ay hindi na natin itutuloy. Ang iba kasi, nakakaisang linggo pa lang, iniisip na agad na hindi effective ang ginagawa nila at papalitan na agad ng bagong strategy. Sa opinion ko mga classmates, bago mo mapatunayan na mali ang inilatag mong strategy ay hayaan mo munang tumagal ito ng ilang buwan at kapag na-conclude mo talaga na hindi maganda o mabagal ang pag-angat ay saka mo palitan. 3 puntos ang pag-aaralan o ibabahagi ko ngayon sa inyo mga classmates kung paano lalago ng mabilis ang ating financing company. Maaaring may iba pa kayo naiisip na paraan para pandagdag sa puntos na ibabahagi ko. Pakisulat nyo na lang ito sa comment section sa ibaba mga classmates para nang sa ganon ay magkaroon din kami ng idea at matuto din kami. Ang unang puntos natin mga classmates ay dapat mabilis ang ikot ng pera. Ano ba ang ibig kong sabihin dito? Dapat ba na magpautang lang tayo na magpautang? Well, para mabilis ang ikot ng pera mo classmate ay kailangan na mabilis din ang collections mo. Kung ang business model mo classmate ay monthly o semi-monthly ang singilan, medyo mabagal ito. Natutulog kasi ang pera na kailangan ay naipapautang mo na. Ang tanong dito mga classmates, mali ba na monthly o semi-monthly ang singilan mo? Hindi naman mali ito mga classmates, kaya lang matagal lalaki ang portfolio mo. Unlike kung daily ang collections mo o weekly ang collections mo, may papautang mo agad ang pera na nasisingil mo na. Maganda din mga classmates na maliit lang ang loan amount ay papautang mo para na sa ganun, yung maliit na collections mo ay may papautang mo na agad sa ibang kliyente. Isa pa mga classmates, mas magagaanan magbayad ng mga kliyente mo kung daily ang singil mo dahil maliit lang ang hulog nito. Basta siguraduhin mo lang na may daily income si client. Ang ikalawang puntos naman mga classmates ay dapat sure client muna ang papautangin mo at huwag mong mamadaliin ang pagpapalaki ng portfolio. Ano ba ang tinatawag nating portfolio? Ang portfolio mga classmates ay kabuuang utang na nakuha ng mga kliyente mo. Kung ikaw ay may pondo at iniisip mo na magpautang agad ng magpautang, tama ka dito classmate. Pero siguraduhin mo na na-assess mo mabuti ang kliyente mo bago mo sila bigyan ng loan. Kung sa tingin mo classmate ay mabilis lalaki ang kumpanya mo dahil mabilis ka magpautang, huwag mo din kakalimutan na mabilis din ito babagsak kapag sa mga maling kliyente mo ito na ipautang o hindi naging maayos ang pag-a-assess o sa pag-CCI mo. Mas maganda pa nga classmate na mag-set o maglagay ka na lang ng target every week o every month kung ilang kliyente ang dapat na mapapautang mo. Sa ganitong paraan mga classmates, magkakaroon ka ng roadmap at may iiwasan mo ang mabilis ang pagpapaloan sa mga hindi tamang kliyente dahil makokontrol mo ang pagpaparelease mo ng loan. Ang ikatlo o huling puntos mga classmates na maaari mong gawin para mabilis lumaki ang financing company mo ay kumuha ka ng eksperyensadong kolektor o magmamarket. Alam kong iniisip ng madami na mangongolekta lang naman, bakit eksperyensado pa mas mahal ang pasweldo nun? Well, tama ka sa mas mahal ang pasweldo classmate. Pero sa startup company, mas maganda na may experience ng nakakasama mo o makakatulong mo para hindi ka masyadong mamroblema sa pag-i-strategize sa operations mo. Mahirap kasi mag-hire ng walang experience o bago pa lang sa field ng pagpapautang. Bukod sa tuturuan mo ito kung paano ang gagawin sa labas, ay nagpapasweldo ka ng hindi naman masyadong nakakatulong sa'yo. Kaya ang suma total nito ay parang nagastusan ka pa dahil walang experience ang kinuha mo. Isa pa kaya ka nga nag-hire classmate ay para makatulong mo sa pagpapalaki ng kumpanya mo. Kapag may experience na din ang kolektor mo, may instinct agad ito kung good si client at maganda bang pautangin o hindi. Kumbaga nagkakaroon ka na agad ng initial assessment sa pag-CCI. Ilan lamang ito mga classmates sa magandang tandaan natin kapag gusto nating lumago agad ang ating financing company. Madami pa namang strategy na maaaring hindi natin nabanggit dito. At siguro, hindi applicable sa inyo ang pinag-aralan natin. Pero sigurado makakakuha naman kayo ng idea dito na maaari nyong magamit. Ayos? Ano mga classmates, may natutunan ba kayo sa mga tinalakay natin ngayon? Sana ay nakapulot kayo ng idea dito at magamit natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay para sa pangarap natin. Magkakaiba man kasi tayo ng gusto sa buhay ay pare-pareho naman tayong gustong umasenso at ang kailangan lang nating gawin ay magtulungan. At bago tayo mag-iwahiwalay mga classmates, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel ay pakihit naman ang subscribe button at pakiclick mo na din ang notification bell para palagi kang updated dito sa ating klase. Madalas ay nag-upload tayo ng video dito na maaaring makatulong sa atin sa pag-abot sa ating mga pangarap. At kung sakaling may mga kaibigan o kakilala din kayo mga classmates na sa tingin nyo ay matutulungan natin ay pakishare naman ang video natin na to para mas lumaki pa ang community natin. Ang layunin natin dito ay para umunlad ang bawat isa.
Stay tuned lang kayo dito sa ating klase mga classmates at magkita-kita na lang ulit tayo sa ating next video.